Magandang hapon po sa inyong lahat at nagagalak po kami sa inyong pagpapaunlak sa amin pong imbitasyon. Actually, gagawin po namin to, sabi nga kanina, every second Sunday ng buwan. At nakita lamang po namin ang magandang pagkakataon itong panahon na ating inaharap. Hindi nyo napapansin, nakalimutan nyo, bare months na po. Nagsimula na uli ang pag-alala, pagdiriwang ng Kapaskuhan. Tayo yung pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Gusto lamang po namin ipakita na hindi lamang po si Jose Marichan ang dapat nating bantayan sa pagdating ng ganitong panahon, kundi ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Sa atin kasi pag bare months, nakapokus na lahat dun sa Pasko. Nakapokus na lahat dun sa Christmas ang isip ng mga tao. Pero pag sinabi po natin Christmas, ano ba talaga yung inaalala? Well, what are the people so excited about when they hear Christmas? When they remember Christmas? Yun bang mga festivities lamang? Yung mga bagong damit at mga queso de bola, hamon, o yung lisensya to indulge, o lisensya na naalala ko nung araw, nung wala pa kami sa Panginoon, mahigpit yung tatay ko, hindi kami pwedeng manigarilyo, hindi kami pwedeng uminom. Pero pag Christmas, okay lang, Pasko naman pwede na kayong uminom. Isang araw lang yan. Yung ba ang inaabangan ng mga tao? Ang Christmas po, supposed to be a celebration of the birth of Jesus Christ. Nung unang ipangaral, ibalita, yung pagdating ng Panginoon, iba't iba po yung feeling na nadama ng mga tao. Nung ibalita kay Jose, ang pagdating ng Panginoon, sinabi sa kanya, yung asawa mo na hindi pa kayo nagsasama, buntis na. Medyo naguluhan ito si Jose. Ito namang si Maria, na alam niyang wala siyang karanasan kahit kanino mang lalaki, sabi ng isang anghel na umarap sa kanya, ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay manganganak. Siyempre matatakot naman yung nang ibalita doon sa mga shepherd. Sila ang may kagalakan at nag-aawitan ng mga anghel sa pagbabalita na ipinanganak na ang Panginoon. Nang ibalita ng mga wise men doon kay Herod, ipinanganak na ang hari ng mga hari. Natakot si Herod kasi siya yung hari Meron ng kaagaw yung kanyang trono. Pero alam niyo ba kung kailan talagang unang-unang ibinalita ang tungkol sa Christmas? Kung manghuhula tayo. Alam niyo ba kung kailan ito ibinalita? 6,000 years bago ipanganak si Christ. Yes, you heard it right. 6,000 years bago ipanganak si Christ. Doon po sa Hardin ng Paraiso, nang unang magkasala ang ating mga magulang. Yan po ang ating titignan. We will go back to history. Magta-time machine tayo, punta tayo sa history para lalo nating maunawaan bakit pinadala ng Panginoon ang ating Panginoong Hesus. Manalangin po muna tayo, tumingi tayo ng talino sa ating Panginoon. O aming Panginoon, wala po kaming magagawa, makapakipakinabang sa aming mga kaluluwa, maliban na ikaw ay kumilos. Kahit kumilos ka nawa, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Kumilos ka rin sa iyong lingkod na maghahatid ng Ebanghelyo. Gawin mo pong mabisa ang pangangalat at ang pangangaral ng iyong katotohanan. Sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Upang maunawaan natin yung kahulugan ng Christmas talaga, ay dapat tayong bumalik doon sa unang-unang panahon. Pag sinabi kong unang panahon, yung nilikha ng Panginoon ang langit at lupa. Makikita po natin yan. Hindi po natin babasahin kasi masyadong mahaba yan. Genesis 1 and 2. Yung pong Genesis 1 and 2, ito po yung tala kung saan nanggaling ang lahat ng bagay. Kung sinong lumikha ng lahat ng bagay. At ito po tayo naniniwala na ang Panginoon ang lumikha sa langit at lupa. Ang Panginoon ang siyang may gawa. At dito po sa Genesis chapter 1, makikita po natin na ang paglikha o ang record ng paglikha ng Panginoon ay hindi para sabihin lang sa atin kung saan nanggaling ang mundo.
kundi upang makita natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yung story ng creation was not just an explanation kung saan nanggaling, kundi para magkita natin yung larawan mismo ng Panginoon sa kanyang mga nilikha. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, Romans 1:20, na yung mga nilikha ng Panginoon, yung ay naghahayag, nagpapahayag ng kanyang invisible attributes, clearly seen and understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. Yung nilikha mismo, lalo na pag nalaman po natin yung paglilikha ng ating Panginoon. Kung familiar kayo, nagsimula po ang unang-unang passage ng Scripture. Ang sabi po, in the beginning, God created the heavens and the earth. Napakayaman po nung salitang yan. In the beginning, God. Kailan yung beginning na yon? Wala pang anumang bagay. There was no time, there was no matter, there was no space, nothing. Wala, nothing. But God was already there. Nandun na ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya limitado ng time, hindi siya limitado ng space. He was from the beginning. He was from eternity. Naroon na ang ating Panginoon. Ang tawag po rito ay yung aseity of God. Hindi siya kasama sa lahat ng bagay. He's above everything. He's above time. He's above space. At yung kanyang kapangyarihan ay naipakita po rito sa ating tala. Paano ba niya nilikha ang lahat ng bagay? He simply said so. God said, sabi paulit-ulit yan. And God said, let there be light. And God said, let there be animal. And God said, and God said, and God said, and everything came to being. Sinabi lang ng Panginoon, walang material. Ito, madali nating paniwalaan. Sabi ng mga evolutionists, nagsimula tayo sa nothing. And then out of nothing, sumulpot yung everything. Napakahirap yatang paniwalaan yon. But here, nagsimula sa nothing. But outside that nothing is God. And He created the heaven and the earth. At yung kanyang kapangyarihan, yung order ng creation, makikita natin na ang lahat ng bagay talaga depende sa Panginoon eh. Anong unang nilikha ng Panginoon? Let there be light. Saan galing yung light? Wala pang araw. Wala pang buwan. Walang bituin. Pero meron ng liwanag. So nagpapatunay na maging yung liwanag, hindi depende ito sa anumang bagay, kundi sa Panginoon lamang. God can have light even without the source, what we know to be the source of light. And then He created the vegetation. Bago niya nilikha ang araw, naniniwala tayo, tinuro sa atin sa science na hindi pwedeng mabuhay ang anumang bagay kung walang araw. Hindi pwedeng mabuhay ang mga halaman kung walang araw. But in verse 11 to 12, He created vegetation. And it was so. Nagkaroon ng vegetation. His goodness also was demonstrated in the way He designed the world. He designed the world perfect. Meron itong natural air conditioner. Meron pong tubig sa taas at merong tubig sa baba. In between, pantay po yung temperature. Napakaganda ng mundo na nilikha ng Panginoon. Nilikha niya ang mga hayop na ang puro gulay, grains, and fruits ang kinakain. Imagine niyo ang mga leon nakikikain kasama ng mga tupa. Ang mga oso nakikipaglaro sa mga kambing. Ganon po kaganda yung mundo na nilikha ng ating Panginoon. Merong magandang relasyon ng tao at ang Diyos. At ang pinaka-ultimate, yung pinaka-sukdulan ng paglikha ng Panginoon ay nang likhain niya ang tao. Nang likhain niya ang tao, He designed man to be like Him. To be like Him. Yung narinig po natin kanina, kailangan gayahin natin ang ating Panginoon. Pero noon, hindi nila kailangan natural. Sabi ng Panginoon, let us make man in our image, in our likeness. Let us create them. And so God created them
In His image, in His likeness, He created them, male and female, He created them. Ano po, bakit kailangan ng in His image? Sapagkat nilikha ng Panginoon ng tao para sa Kanya, para sumamba, para kumilala, para sila ay magkasama. At yung relationship, ang kaugnayan ng tao sa Diyos ay malinaw na nahayag sa paraan ng kanilang pagkalika at sa mga sinabi ng Panginoon. Pinakita ng Panginoon na kayo ay nilikha ko, kayo ay akin. At ako ang inyong hari. At ang Panginoon na nagsabi kung anong kanilang kakainin, ang kakainin nyo ay prutas, kainin nyo ay gulay, ang kakainin nyo ay hindi kayo kakain ng hayop, at siya ang nagpakita na kayo ay kailangang magkaroon ng relasyon bilang mag-asawa, ang lahat ng bagay. Ang Panginoon ang nagdikta at sumunod ang tao. Ipinakita nila na, opo Panginoon, ikaw ang may-ari sa amin dahil ikaw ang lumikha, ikaw ang aming hari, ikaw ang aming susundin. At dito, upang makita ng tao na higit, makumpleto yung kanyang kaalaman, binigyan po siya ng isang batas, isang positive law. Hindi po ibig sabihin walang ibang batas na alam ang tao. Yung batas ng Diyos nakasulat na sa kanilang puso, nasa kanilang isipan, yung buong Ten Commandments naroon na, ngunit kailangan nilang magkaroon ng karanasan doon sa what is good and evil. And so in Genesis 2:16 to 17, tinuruan sila. Merong isang puno dyan, huwag yung kakainin yan. Ipinagbabawal ko. Kapag kinain nyo yan, kayo ay mamamatay. Pwede kayong kumain kahit saan, pero dyan nasa gitnang yan. So ano pong implication nun? Meron na ngayon silang idea of what is good and evil. Tuwing dadaan sila ro sa puno ng prutas na pinagbawal, ang sasabihin ng kanilang puso, kapag kinain natin to, nagkasala tayo. Kapag kinain natin to, that's evil. Pag sumunod tayo, that's good. So meron silang idea. Alam nila itong bagay na ito. Sana doon na natapos yung kasaysayan ng tao. Pero hindi puro natapos. We come to chapter 3. Napakaaga pa para masira ang magandang nilikha ng ating Panginoon. Kahit kayo naman, gumawa kayo ng isang bagay at gusto nyong gamitin ng 10 taon, tapos 3 araw lang nasira na, magagalit kayo. Chapter 3 pa lamang, nakita na natin, tinukso ng Diablo ang una nating mga magulang. Tandaan po natin, silang unang magulang, si Adam ang ating federal head. Ibig sabihin, pasan-pasan tayo ni Adan ng mga pagkakataong ito. Ano mang gawin ni Adan, damay tayong lahat. Kung kumain si Adan, kung nagkasala si Adan, sa atin lahat yon. Kung nagpakatino siya, sa atin din lahat yung katuwiran na yon. Ito, nangyari tinukso ng Diablo una ang babae. Ang sabi niya doon sa chapter 3, sabi doon sa babae, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? Pansinin po natin ang temptation. It was not to deny God. Hindi sinabi ng Diablo, walang Diyos. Hindi sinabi ng Diablo, huwag mo sundin ang Diyos. Ang sabi ng Diablo, tama ba yung sinabi ng Diyos? Totoo ba yung sinabi niyang ito? So hinihiwalay na ng Diablo ang tao doon sa Diyos. At pagkatapos nito, sunod-sunod na, nung pumatol na itong si Eva, nakinig na siya, nakipag-argue na siya, nangusap na sa kanya, sinabi na niya, alam mo, sinungaling ang Diyos eh. Hindi totoo yung sinabi niya. Madamot yung Diyos. Meron siyang pinagkakait sa iyo. Doon na nalayo ang damdamin ni Eva, doon sa Diyos. At makikita natin yan doon sa kanyang ginawa, inalis na niya ang Diyos sa kanyang buhay. In Genesis chapter 3 verse 6, ang sabi rito, so when the woman saw the tree was good for her, that it was pleasant to her eyes, and the tree was desirable according to her, that would make her wise, she made the decision to take of its fruit. And she herself ate, and she gave. Lahat ng decision kanya na. Nakalimutan ng Diyos. Sa kanya lahat. At itong ating unang mga magulang ay nagkasala. Dahil binigay niya kay Adan. For some reason,
kumain din si Adan, nagkasala ang una nating mga magulang. Yung federal head, nagkasala. So tayong lahat, dala doon sa kasalanan yon. At dito pinarusahan sila ng Panginoon. May sumpa ang ating Panginoon. But kung titignan po natin, what happened was not a simple eating of the fruit. Huwag po natin isipin, sobrang naman ng Panginoon, kumain lang, hindi pa pinalampas yun. It was not a simple eating of the fruit. It was a rebellion against God. It was a turning back upon God. It was a statement that says, hindi kita kailangan, Diyos. Ayaw ko sa iyo, O Diyos. Mabubuhay ako ng sarili ko. Pwede naman kitang kilalanin, pero wag mo kong uutusan. Wag mong patatakbuhin ang buhay ko. Alam ko kung pwede paano pagpapatakbo ng aking buhay. Yan pong tunay na nangyari doon, sapagkat yun ang kasalanan. Sabi ni one sin is a transgression of the law. At dahil ito ay federal head at kasama tayong lahat, magmula ng sandaling yon, ang tao ay nagkaroon na ng ganitong likas. Ang likas ng pagre-rebelde, ang likas ng natural na pag-reject sa Diyos. At ang sunod-sunod na kasaysayan sa banal na kasulatan, si Cain pinatay si Abel, nagtayo doon sa yung Tower of Babel sa paglabag sa Panginoon, hanggang pinuksa na sila ng Panginoon dahil doon sa kanilang kasamaan, nabuhay si Noah, nagpatuloy, ganun pa rin ang ginawa. Yun na ang Panginoon, yun na ang naging kalagayan ng tao. At nang tumingin uli ang Panginoon, God Genesis 6:5. Nung unang sabi niya, it was good, it was good. When in Genesis 6:5, God again looked at what He created, and this is what He saw. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Sirang tao. Ang gusto ng tao ay para lamang sa kanyang sarili. Kaya nga ako isang hinahangaan kong ang Biblia sa lahat ng mga religious books sa buong mundo. Ito yung pinaka-honest. Basahin mo ang Bhagavad Gita, makita mo yung kanilang mga gods and lords doon, ang babait, walang di nagkakasala. Basahin mo ang Quran, si Muhammad, walang kasalanan. But did the Bible, in its honesty, pinakita ang kasinungalingan ni Abraham, pinakita ang pangangalunya nitong si David, ipinakita ang kaduwagan ni Peter, pinakita lahat ng mga kasalanan, sapagkat may mensahe ang Scripture. Ang mensahe ng Scripture, tayo'y makasalanan. Ang tao ay makasalanan. Siguro sabihin natin, man is rejecting God. Sabi niyo, hindi ako pastor, hindi ako kasali dyan. Hindi lahat ng tao nagre-reject sa Panginoon. Pero alam niyo ba kung paano natin nire-reject ang Panginoon? Sabi sa Psalm 53 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. Yun po ang kanyang sinasabi sa kanyang puso, hindi sa kanyang labi. Paano na sinasabi ito sa kanyang puso? They are corrupt, doing abominable iniquity. Tuwing tayo ay nagkakasala, we reject God. Tuwing tayo ay nagkakasala, sabi nga ng isang writer, it's like having a closed fist in the face of God. I hate you. I don't want you to interfere in my life. Every time we sin, tinataboy natin ang Panginoon. Tinapalis natin ang ating Panginoon. Yan po ang kalagayan ng tao. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang batas, ang 10 utos dahil tuloy-tuloy ng pagsama. Binigay niya ang kanyang batas, sinamarize pa niya sa 10 Commandments para mas maintindihan at lalo makita ang tao. Ano pong ginawa ng tao dun sa 10 Commandments? Yung 10 Commandments is the expression of the righteousness and holiness of God. When God said, you shall have no other gods before me, it means that I want you to worship me and me only. When He said, you are not to make any graven image, God was saying na ang bagay sa Kanya na I cannot be represented by anything. At ang tao hindi pwedeng mag-imbento kung paano ako sasambahin. Iniutos siyang huwag gagamitin ang kanyang salita, ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Iniutos siyang igalang ang araw
na itinakda niya upang sumamba. Iniutos siyang huwag papatay, huwag mangangalo niya, huwag magsisinungaling, huwag magnanasa. Anong ginawa ng tao? Then perhaps, kung meron man sa inyo nagsasabi, I'm not one of them. I'm not a murderer. I'm not an adulterer. Hindi pa ako nangalunya. Hindi ko pa ginawa ito at hindi ko pa ginawa yung ganyan. But have you lied? Nagsinungaling na ba kayo? Mula nung maliit kayo, nagsinungaling na ba kayo? Taas nga kami nung hindi pa nakakapagsinungaling mula nung maliit siya. Nagalit na ba kayo? Ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagtanim ng galit o nagalit ka, sa kanyang tingin, ikaw ay mamamatay tao. Have you committed adultery? God said, if you look at a woman to lust, ngayon kahit nga hindi babae, babae sa babae, lalaki sa lalaki, you have committed adultery. And God is so righteous that He cannot even behold single sin. Kahit sabihin mong nagawa mo ang lahat ng batas, nagkulang ka sa isa, sabi ni James. Nagkasala ka sa lahat. Naging napakabanal mo. 99% ng utos ng Diyos na tupad mo. Pero meron kang isang hindi nagawa. Nagkasala ka na sa lahat sapagkat iisa lang ang gumawa nito. Let me illustrate yung sinabing ito ni Santiago. Kung nagluluto ka ng menudo, kahapon na kasi nag-check ako, sabi ko, may menudo ako. At carefully, pinili mo yung mga sangkap. Yung pinakamagandang patatas, ito ang gagamitin ko. Pinakasariwang baboy. Pinakabagong katay na atay ng baboy. Lahat pinili mo, sineparate mo lahat, hinugasan mo, maayos ang lahat, iluluto mo na. Napansin mo ba? Wala pala akong atsuete. Wala akong makuhang atsuete. Hindi bali, may nakakuha ka doon na watusi. Okay na to, pareho ng kulay. Pareho ng, alam niyo, that's yellow phosphorus, the most potent na poison na libreng kinakalat lang. Pareho lang naman, pula rin siya. Ito na lang ang gagamitin ko. Tapos pinakain mo sa pamilya mo, namatay lahat yung pamilya. Paano nangyari yun? Okay naman lahat ang ingredients ko, isa lang naman ako nag-miss. That's the law of God. That's the law of sin. That's the law of righteousness. You fulfill everything and you miss one, sinira mo na yung minudo ng iyong kaluluwa. Ikaw ay dumanas ng pagsalansang sa lahat. The laws of God is violated not only by actual act, like murder, adultery, as we are told. The fundamental problem of man is really sin. Na siya'y malayo sa Diyos. Ayaw niya ng Diyos. Tinatanggihan ng Diyos. Even the best and the kindest man you know, yung pinakamabuting tao, you will find that God is not his king. God is not his Lord. Nagsasabi naman lang siya na meron siyang Diyos, kumikilala siya, but his life is simply a life without consideration of God. May mga tao talagang likas lang na mabuti. Likas lang na mabait. But no consideration for God. Yun pong problema ng tao. So ano po ang remedy ng ating Panginoon? Ano yung kanyang solusyon? The remedy to the fall of man, if man is to be redeemed, kung ang tao ay dapat iligtas, dapat mapatawad, dapat makabalik sa Panginoon, dapat maalis sa kanya yung pusong may rebellion. Dapat siya ay mapalagay doon sa kalagayan na hindi siya nagkakasala o wala siyang kasalanan. Dapat yung nagtulak sa kanya na magkasala, ang diablo, ay tuluyan ng mawala. Dapat ang tao ay magawa ng paraan na siya bumalik sa pagyuko sa harapan ng ating Panginoon. Maibalik siya sa kondisyon na siya yuyuko muli sa harapan ng ating Panginoon. Na siya ay kikilala muli sa Diyos bilang nagmamay-ari sa Kanya. He must be saved from the consequence. In other words, he must be saved from the consequence of his rebellion, which is death.
Remember, sabi ng Panginoon, the moment you eat, you shall surely die. Dapat maibalik ito sa Kanya. And so, nang mahulog, magkasala ang tao, kinumpronta siya ng Panginoon. God confronted them while very much aware that they have committed sin. Very much aware that they are no longer worthy of God. Paano natin malaman? Nagtatago na sila sa Panginoon. Tumatakbo na sila. They were running away from God. They were hiding from God. They were covering themselves before God. Hindi nila alam kung ano nangyari sa kanila. Sabi ng Biblia, dati naman silang nakahubad. Sabi ng Biblia, pagdating ng Panginoon, tumatakbo sila at makikipag-commune sa Panginoon. Sabi ng Biblia, malaya sila nakakapag-usap sa Panginoon. But all of a sudden, they were running away. They were hiding from God. Alam nila na hindi sila karapat-dapat. Alam nila na sila ay may kasalanan. Maaaring naalala nila yung sinabi na kapag kumain ka yan, ikaw ay tiyak na mamamatay. God even asked them direct question, have you eaten? Kinain nyo ba? At ito ay hindi nila maitanggi. Ang ginawa lang nila, nagturuan. Adam, kinain mo ba? Kasi asawa ko eh. Ikaw Eva, kinain mo ba? Yung diablo eh. They tried to pass the blame to others instead of repenting and asking for forgiveness. That's Genesis 3:9-13. Perhaps at that moment, they were already trembling in fear. Perhaps at that moment, they were already waiting for them to drop dead or for God to pronounce the curse for them to die. Sapagkat yun ang sabi ng Panginoon. Alam nilang kadakilaan ng Panginoon. Nakapaligid sa kanilang gawa ng Panginoon. Sariwa pa yung kabutihan ng Panginoon sa kanilang isipan. They were probably trembling in fear. But instead of God immediately pronouncing death upon them, ang ginawa ng Panginoon, binigyan sila ng isang pangako. Binigyan sila ng pangako, sabi kay Eva, Genesis 3:15, I will put enmity between you, sabi sa diablo, between you and the woman. Ibig sabihin, paghihiwalayin ko kayo. Between her seed and your seed. May mga taong nakalinya sa diablo at may mga taong nakalinya doon sa pangako kay Eva. He shall bruise your head, the seed of the woman, and you shall bruise his heel. Nakita po niyo? Imbis na sumpahin kagad sila ng Panginoon, nagbitiw pa ng pangako na meron akong ipadadala, yung ipadadala ko, siyang dudurog sa diablo. Dudurog sa ulo ng diablo. Pero sa pagdurog niya sa ulo ng diablo, masasaktan din itong seed of the woman na inilarawan doon sa dudurog sa kanyang paa. Note the implication. Sinasabi ng Diyos kay Eva at kay Adan, ang solusyon sa problema niyo at problema ng sangkatauhan ay wala sa inyo. Wala sa anumang bagay na pwede niyong ibigay sa akin. Wala sa anumang bagay na pwede niyong gawin. Ang solusyon ay manggagaling sa akin. At yun ay ipadadala ko, may panahon ako na ipadadala ko yung solusyon sa kasalanan ng tao. It is not that you should accomplish something, but that I will do something to accomplish something for you. Yung diablo na siyang nagdala sa inyo sa kasalanan, to this condition, and the seed that I promised will defeat itong diablo. Dudurugin ang kanyang ulo. Masasaktan yung ipadadala ko, the seed may be hurt with a crushed heels, but it will bring restoration. See the picture? Ang solusyon ay total destruction of the devil. Total elimination noong kanilang pagkahulog, yung guilt, yung maruming puso. And this will be accomplished through the suffering of the promised seed of the woman. Ganun po kahalaga yung seed of the woman.
And as we go through the revelation of the Word of God at habang nagpo-progress, nakita po natin na ang ipinangako lang ito ay ang ating Panginoong Jesus. The ultimate seed that will crush the head is Jesus Christ. And that He will do it by freeing men from guilt, from the slavery of sin, and that He will do it by living a perfect life upang yung natalo yung Diablo. Dahil ang gusto ng Diablo, lahat ay may record of sin. Pero by living a perfect life, nagkaroon ngayon ng record of perfect righteousness. Ang gusto ng Diablo ay walang magawa ang tao, but by dying on the cross, ang Panginoon ay magkakaroon ng kabayaran doon sa kasalanan. And the King, and He is King. Yung pong salitang Kristo o Messiah, ibig sabihin the chosen, the anointed one. Si Kristo ay Messianic King. And that restoration of man means that He will again be subject to the King's authority. Yung tao magiging subject ulit sa authority ng King. That man will again bow down to the authority of the Messianic King as member of the Messianic Kingdom. You see the bigger picture? Nakita niyo yung overall picture? Man was designed and created as subject to God's dominion. And a representative of that kingdom, the kingship of God. Yun po ang design ng Panginoon sa tao. Man rebelled and abandoned that subjection by living independently from God. God executed the plan of restoring man so that subjection to God through the Messianic King would be accomplished. That's the Lord Jesus Christ. That makes the birth of Jesus Christ good news. That makes it good news. Kaya nang i-announce, maintindihan niyo yung excitement. When angels had to announce it to Mary and Joseph, itong bigatin. Sino nagbalita na ipinanganak na kayo? Ito, angel ang nagbalita. Because yung heaven, talagang sabik na sabik sila. He had to commission men, yung angels ang nag-announce. At itong kapanganakan ito at ang kahulugan ng kapanganakan ni Kristo, the Lord trained men na ipamalita ito sa buong mundo kung sino si Kristo, kung ano ang kanyang ginawa, at kung anong kanyang gagawin, at para anong kanyang ministeryo. We need to tell everyone to stop the rebellion and bow down to God in Christ. He established His church. He called men para sabihin ang katotohanan ito. Tawagin ang buong mundo. According to Isaiah, the message is, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thought. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. That's the message of the coming of Christ. That's supposed to be the message of Christmas. That is what every man needs. Every man needs pardon from God, forgiveness, restoration to the relationship with God. And that can only be achieved by repentance and faith in Jesus Christ. Ganun po kahalaga yung mensahe. Kaya kita niyo yung Diablo pilit tinatakpan yung mensahe ng Christmas. Anong pinakasikat na kanta ng Christmas ngayon? Jose Marichan. Tungkol sa mga young girls selling lanterns on the street. Ano kinalaman nito sa mensahe ng pagdating ng tagapagligtas? Let us go back to the old message of Christmas. Let us go back, let us listen doon sa mga traditional Christmas carols. And let us savor the message of Christmas. Joy to the world. The Lord has come. The Lord, the promised seed who was to destroy sin and the tempter. Let earth receive her King. Eh ngayon ang inaabangan si Santa Claus. Bow down to the kingship of Christ.
Another hymn, Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild. God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise. Join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. O little town of Bethlehem, how still we see thee lie. Above thy deep and dreamless sleep, the silent stars go by. O morning stars together, proclaim the holy birth, and praises sing to God the King, and peace on earth. Let's go back to the message of the birth of Christ. Let us savor the blessing of those messages. Let us know that we need a Savior. Hindi natin kailangan ng festivities na kung saan magagastusan ka lang at kung saan ay makakalimutan mo lang ang problema. We need to face the bigger problem of man, and that is sin and guilt. And that can only be achieved in Jesus Christ. Why do we have this kind of gathering? Why do we have to exert effort para dito? Because we are tasked to bring the message of salvation to everyone. Tignan natin ang ating sarili. Isuko natin ang ating sarili sa Panginoon sa pamagitan ng pagsisisi at pagtingin kay Jesus ng may pananampalataya. Manalangin po tayo. O salamat po aming Panginoon that you have not required from man the task of saving ourselves, the task of paying for our sins, because no one can and no one will. We are all blind. We are all dead in sin and trespasses, but we thank you that you yourself offered the solution to sin in the person of the Lord Jesus Christ. Nawa Panginoon, itong mensaheng ito ay tunay na manatili sa puso ng bawat isa ang pangangailangan namin ng tagapagligtas. At hanggang sa mga susunod na oras, susunod na panahon, lalo na kung inaalala namin ang Kapaskuhan, nawa Panginoon maalala ng lahat na ang dapat namin ipagdiwang ay ang kapanganakan ng isang tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Bless your word, O God. In Christ's name, Amen.